May sinabi lang na masakit itong taong ito. Hindi ka na makatulog. Masakit na yung damdamin. Gusto mo na magpakamatay. Dahil nakita mo yung boyfriend mo, nakatingin sa ibang babae. Gusto mo na magpakamatay. Yung asawa mo ng babae, gusto mo nang patayin yung asawa mo. Nasaan yung pag-ibig ng Panginoon? Nasaan ang pag-ibig? Kaya mo na-experience yun, nalalanta, namamatay, sinusunog, tinatapon is because wala nito. Wala yung life. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Yung power ng Holy Spirit, maririnis ko sa aking mismong buhay na hindi ako lalaban sa asawa ko, magsasubmit ako sa kanya. Hindi ako lalaban. Amen. Kasi ang asawa ko is highly intellectual. Dahil napakahirap magpapaniwalaan sa kanya. But, dahil sa nakikita niyang miracles in our lives, talagang ang trust niya kay Lord is super, kaya nga kami super blessed. Pero yung kanyang attitude, hindi pa honed kasi kulang siya dito sa relationship with the Lord. But I'm very, very patient dahil alam ko, mangyayari din sa kanya yan. Wala akong problem sa kanya. Walang babae, walang alcohol, walang sigarilyo, walang sugal. Talaga, and He is the best provider. Grabe ang pag-provide sa akin. Minsan lang masakit magsalita. Wala na akong hahanapin pa. Mahal na mahal ko yung aking asawa. Kahit na, halimbawa, minsan masakit magsalita. Pero mahal na mahal ko siya. Bakit? Kasi yung pagmamahal ni Jesus ang pumupunta sa akin and nag-prepare ko ng fruit. Amen. Balik tayo kay Joseph. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. Imagine mo, yung authority ni king, yung signet ring niya, kapag yan suot mo yan, para ikaw ang hari. Yung authority ni king, binigay niya kay Joseph. Pagkatapos binigyan pa siya ng gold chain around his neck, pinapakita na siya prosperous para magka-trust and confidence. Sumunod lahat ang kaharian ng Egypt kay Joseph. Paano nangyari yun? He was a slave boy. Paano nangyari nandun siya sa tugkatog ng tagumpay? Na lahat ng sabihin niya, yun lang ang paniniwalaan ng tao dahil yun ang sinabi ni king. Yun ang sinabi ni Pharaoh. Paano nangyari yun? Supernatural. Si God ang gumagawa lahat niyan. Sabi niya, verse 43, and he had him ride in the second chariot, which he had. Pinasakay siya sa chariot ni king. Para siyang hari in Egypt. And then, sabi niya, and they cried out before him, bow the knee. Bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. Ano ibig sabihin? Nagbabaw yung mga tao, nagbabaw. Can you imagine? Slave boy, nagbabaw ang buong Egypt sa kanya? Yan ang kayang gawin sa'yo. Sister Maris, yan ang gagawin sa'yo, Vinet. Yan ang gagawin sa'yo, Yana. Beyond what you can imagine possible. Yan ang gagawin sa'yo ni Pastor Anoy, ni lahat ng mga staff. Mga mahal kong mga viewers and followers, yan ang gagawin ni Lord sa inyo. If you just believe. Walang limit ang Panginoon. Walang limit. Sabi niya, Pharaoh also said to Joseph, sabi niya, I am Pharaoh, and without your consent, no man may lift his hand or foot in all the land of Egypt. Can you imagine? Walang pwedeng lumabas ng Egypt at walang pwedeng mag-set foot in Egypt. Walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. Kanino binigay yung authority? Kay Joseph. He became the most powerful man in the world. Hawak niya ang food supply. Paano nangyari yun? Dahil sa tiwala niya sa Panginoon. Kahit na yung mga dinanas niyang kahirapan, paghihirap, can you imagine living in a dungeon? Ang baho-baho dyan.
Especially during the Old Testament days, ang tumi-tumi dyan. Wala silang proper ng mga sister, mga kung ano-anong dyan gamit na para hygiene. Ang tumi-tumi dyan. Ay, hindi mo marinig dito sa story na nag-complain si Joseph. Wala. Lahat ng taong tutulungan niya, lahat ng mga ilangan na tao, tutulungan niya. Tayo. May sinabi lang na masakit itong taong ito. Hindi ka na makatulog. Masakit na yung damdamin. Gusto mo na magpakamatay. Dahil nakita mo yung boyfriend mo, nakatingin sa ibang babae. Gusto mo nang magpakamatay. Yung asawa mo ng babae, gusto mo nang patayin yung asawa mo. Nasaan yung pag-ibig ng Panginoon? Nasaan ang pag-ibig? Kaya mo na-experience yun, nalalanta, namamatay, sinusunog, tinatapon. It's because wala nito. Wala yung life. Genesis 47:6. The land of Egypt is before you. Sabi ni Pharaoh kay Joseph. Have your father and brothers dwell in the best of the land. So, the best of the land was Goshen. Dito sila dinala. Let them dwell in the land of Goshen. And if you know any competent men among them, then make them chief herdsmen over my livestock. Anong ginawa dito ni Pharaoh? O anong ginawa ni God through Pharaoh? Binigay ang best land of Egypt kay Joseph. Properties. Property ang binigay kay Joseph. The best land of Egypt. Can you imagine? Pamimigay ni Pharaoh ang best land kay Joseph and his family. Now, another question. Is it God's will to prosper us? Of course, alam natin, it is yes, diba? Is it God's will to prosper us? Tingnan po natin itong scripture sa mga ito. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet he became poor, that through his poverty you might become rich. So siguro magigising tayo dito. Ito lagi kong dinideclare ito. Sabi niya, si Jesus ay mayaman. Siyempre mayaman siya, diba? He was God. Jesus is God. He owns the entire universe. He was the one who created the entire universe. In other words, he owns all the gold, the silver. He owns all the treasures in the world. Siya may-ari ng lahat ng mga heavenly bodies. Siya lahat na nag-create niya, di ba? Si Jesus. Di ba? Sabi niya, he was rich, yet he became poor. Bakit siya naghirap? Bakit siya sinasabi niya, naging mahirap siya? Bakit siya magsasuffer ng poverty? In fact, he used the word poverty here. He became poor. That you, ikaw, Sister Marisa, kasi kayo nakikita ko dito. Ikaw, Sister Belle, kahit wala kayo dito, kasi nasa abroad ata sina Sister, kayo, yung ating mga mahal na mga Sister Anne, yan, sina Sister Janice, lahat ng ating mga mahal na followers. 62 kayo nandito, kahit yung wala dito, mahal na mahal namin. Nangungusap si Lord sa iyo ngayon. Ang sinasabi niya, mayaman siya. Ngunit binigay niya ang kayamanan niya sa iyo. Bakit? Para yung poverty mo, yung kahirapan mo, ay makuha niya. So, kinuha niya yung poverty mo, kahirapan mo, at ang pinalit ay ang kanyang prosperity. Hindi ako nagsabi niyan. Ayan, nakalagay yan. Sinabi yan ni Apostle Paul. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Grace. Ano yung grace? Yung walang limit na grasya. Diba? Something that you have not earned. Something that you have no merit for. Something that you did not work for. Grace yan, nakalagay. Wala kang ginawa. Ibinigay lang that though he was rich, Jesus was rich, and he was God, yet for your sake, kanino sake? Sa'yo. Sa'yo, Pastor Anoini, sa'yo, Yana, sa'yo, Neil, sa'yo, Chris, sa'yo, Olive, sa inyo, Ate Lingling, kayo lahat na nandito. Even sa mga pastors nating mga mahal. Pastor Bernard, Sister Rhoda, kayo lahat. Anong sabi niya? For your sakes, Jesus became poor. That you, through his poverty, let's say ako si Jesus, ha? Ako si Jesus, ako magsasabi. I was rich, yet I became poor,
so that through my poverty, you may become rich. So in other words, paano ka maging rich? Binigay ni Lord Jesus ang prosperity sa iyo. Hindi lahat naniniwala dyan. Pero alam mo, ito yung pinaka-generation na napakaraming multimillionaires before, like mga 5 years ago, probably 7 years ago, 1/10 of 1% lang masasabi mo talaga multi-millionaires or billionaires. Ngayon, napakadami. Alam mo bakit? Because I believe. Hindi man lang sila mga Christians. And I know this kasi nami-meet ko sila through, like, for example, mga anak ko. Kasi, like si Ivan, when he was in high school, ang mga kaklase niya, yung mga talagang mga matatalino. Si Ivan, pinakamatalino, valedictorian. So, lahat ng mga tao, parang si Neil, matalino, kumakapit itong mga anak ng mga mayayaman, itong mga anak ng mga governors, anak ng mga secretaries, mga DTI secretaries or whatever, mga anak kumakapit sa aking anak. Kasi gusto nilang magpaturo. Gusto nilang i-explain niya kunwari ang math, mga ganyan. So, talagang highly favored yung si Ivan because yan ang in-inculcate ko sa kanyang heart magmula bata. So, as a parent, tayo, ini-inculcate natin yan sa mga bata. Kahit ayaw nilang makinig, sasabihin mo sa kanya, Ivan, you are prosperous. Ganyan. Ako talaga. Like, for example, I went to Singapore to visit si Ivan. Tapos, Lord, do you have a word for my son? Kausap ko kasama yung wife niya. Nandiyan si Robert, nandiyan ang ate ko. So, nagkumakain kami together. Sabi ko, Lord, do you have a word for my son? Sabi niya, sabihin mo sa kanya na ang kanyang role, kasi he just joined the company, so very, very new siya dito sa company na to. Sabi niya, sabihin mo, ma-escalate, mabilisan. Parang, nakita ko kasi parang, imbes na falling star na mabilisan, parang nag-shoot ang star na ganyan, pataas. Binitawan ko ngayon ang word na yan sa anak ko. Ang sabi ko, Ivan, sabi ni God, ma-escalate ang iyong trabaho. I mean, yung progress mo. Makikilala ka ng mga tao mabilis na mabilis. Alam, ang sagot ni Ivan, of course, gusto niyang maniwala. Sabi niya, Mommy, I'm the newest member of the company. So parang pinaka-baby siya. Tapos, kukwento ko na ito. Tapos, mamaya sabi ko, no, you don't believe that kasi si God, walang limit yan. You just take it, claim it, receive it, declare it, meditate on it. So, yan ang ginawa ni Ivan. Tapos ngayon, merong bid na dumating. Kasi this is a huge company. Meron silang project somewhere in the Middle East na, ewan ko, kasing laki ng Hong Kong yung project. Kasi ang anak ko is architect. Ano ba itawag sa kanya? Yung mga nagde-design ng mga, hindi lang buildings, nagde-design ng buong for example, buong Hong Kong, i-design niya. Ganyan. Pagkatapos, nag-bid itong company niya, nilagay ang pangalan niya as the 10th member of the staff na kapag sila lalo sa bid, sila ang mag-take care itong project na to. And malaki ang mga projects yan. Super, super big. In fact, yung isang project nila ay nasa gitna ng dagat. Sipin mo, anong foundation ang i-build nila. So ngayon, ang anak ko, number 10 siya kasi baby lang. Linagay yung pangalan niya. Sabi ni Ivan, ba't kaya linagay yung pangalan ko? Hindi naman ako marunong. Hindi naman ako kasing dunong nila. In his mind. Tapos sabi nung kanyang, nung boss, Ivan, nakalagay dun sa pangalan niya, Ivan Cheng, sabi niya, GIS expert. I don't know what GIS is, pero parang software ata yan. Si Neil will be able to explain kung ano yan. Pero ako hindi ko alam paano paliwanag. So si Ivan walang kaalam-alam sa GIS. Except when he was being interviewed, tinanong siya, sabi niya, do you know GIS? Sabi niya, no, I don't have any idea. But can you learn? Yes, I can learn. Doon sa words lang na binitaw ni Ivan, I can learn. Ginawa na siyang expert. So ngayon dahil ginawa siyang expert, yung buong various departments ng malaking company na to, ay tinatawagan ngayon si Ivan. Ivan, can you do this GIS? Blah, 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 blah. Puro lahat nagpapagawa sa kanya tungkol sa GIS. So ang anak ko, napilitan ngayon pag-aralan itong GIS. So online lang. Pag-aralan niya, naging expert siya sa GIS within a month. Tingnan mo, tapos siya ngayon, dahil naging expert siya sa GIS within a month, doon sa 10 names na gagawa doon sa project na yan, na pagkalaki-laki,
hundreds and hundreds of thousands of hectares na gagawin nilang project, dalawa lang pangalan ang lumabas na talagang na-approve. At isa yun yung pangalan ng anak ko. Can you imagine? From nothing. Diba? From nobody. Join lang niya. From nothing. Tapos biglang naging GIS expert. Tapos siya yung gagawa ngayon ng project na pagkalaki-laki doon. So napakarami pang mga testimonies na ganyan na supernatural. Kung ano itong mga na-experience itong ating mga patriarchs in the Old Testament, yan ang ina-explain ko sa inyo. But God has given us much more than what our patriarchs had in the Old Testament kasi we are under the New Covenant. Walang sinabi ang mga ginawa ni na David dyan o na-accomplish o na-achieve ni na David dyan because we are under the New Covenant. Yan ang dapat nating tanggapin. Okay. So, yung sinabi ko kanina sa inyong 2 Corinthians 8:9, you better start declaring that. Imagine mo na mayaman ka, Jesus was rich and He became poor so that through His poverty, I may become rich. Mga ganun na declare. Imagine mo na ikaw prosperous. Tapos darating ang time. Magugulat ka na lang, nangyari na. Pero kung hindi nyo ginagawa yan, and you have to do it every day, it's not gonna work. If you do it like every other day lang, or every other weekend day, it's not gonna work. Every day you have to do it. There's no exception to the rule. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Exceedingly abundantly. Sabi niya, above all that you can ask or think. Hindi mo man lang makuha ang maisip. Naisip ba ni Ivan na magiging GIS expert? Tapos siya ang mag-handle ng hundreds and thousands of hectares na property development na yan? No. Never niyang naisip yan. Kaya lang dinideclare niya salita ng Diyos. Sabi niya, above all that we ask or think. So imagine mo na, declare mo ni Ephesians 3:20, according to the power that works in us. Ano itong power na to? It's the power of faith. So kung ano ang mararating mo, it is because of your faith. Kung ang narating mo katiting, it's because that's what you believed. Kung ang narating mo ay mataas na mataas, it's because that's what you believed. Because it's all by faith. Nakalagay sa Bible, it's all by faith. Sabi niya, by God's grace, you shall be saved through faith. Salvation natin, which is limitless. Anong binigay ni Jesus sa atin is without limits. Anong gagawin natin dito? For by grace, grace ang Panginoon, walang limit. You don't even deserve it. Kaya lang, even if you don't deserve it, you have to believe that Jesus had done it for you. It's already settled. It's already done. Yan ang paniniwalaan natin. And Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. He gives you the power to get wealth. Ang power is already within you. Ito, Deuteronomy 8:18 is in the Old Testament scripture. Ang pinapasukan ng Holy Spirit dito, binibigyan niya ng power, ay piling-pili lang. But when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, binigyan niya na yung power na yun sa iyo. It's all there deposited. Kung ano yung power ni Jesus when He was raised from the dead and seated now at the right hand of the Father, it's the same power that you have now. Yung power, sabi niya, against all principalities and powers and rules and might and dominion. Yung sabihin niya, lahat ng mga demonic forces, yung power na natalo ni Jesus when He came down to the earth, di ba? Nagpunta yan sa hell pala for 3 days. Yung power na ginamit ni God the Father on Jesus para siya ay ma-resurrect back to life. It's the same power that you have now. The same power that you have now. Kailangan anong nangyayari sa power na yan? Ginagamit mo pa yung power na yan? Saan mo ginagamit ang power na yan? O hindi mo alam gamitin ang power na yan. And that's why you have to continue join dito sa ating inner circle group para ma-develop yung power na yan. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org.
Inuulit ko po, www.terrycheng.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.